minamahal. Bakit ko pinatindig at nilagay ko sa inyong harapan? Upang patunayan ko sa inyo kapag nagbata ang kanyang kabiyak. Sa pagsusumakit at pagsusumikap na ito ay dalhin niya. Isang araw makikita niyong hahakbang siyang mag-isa. Patunay lamang na hindi si Constancia ang nagturang sa inyo. At patunay lamang na hindi kagustuhan ni Constancia ito. Sa kabilaman ng tao'y maraming alinlangan. Sa kabilaman ng tao'y maraming paratang. Walang dugot, walang humpay pa rin akong nag-aalay. Sapagkat kung ang 10 may pagtitiwala at ang 20 ay wala, doon ako sa naniniwala. Yun ang marapat na ibigay ang galang. Alam kong may magagawa ang Ama lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Bakit kung hindi ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako'y sa inyo'y nag-aalay. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin ang mayaman. Kung nais kanyang gumaling, bibigyan ka ng panggastos mo. Hahanap kanya ng kagalingan sa kapwa niya. Kung ito'y may pag-ibig at pagmamalasakit sa iyo. Subalit hindi niya kayang bumuhay kailan pa man, at di niya kayang magpagaling anuman ang taglay. Subalit ang nagtataglay ng aking espiritu, wala mang kayamanan sa mundong ito. Mapabubuhay ko sa kanyang katauhan ang nasa kong buhay. Mapagagaling ko sa kanyang kaparaan ang alay ko kung nasa kong gumaling. At yan ang pagkakaiba ng tao at tao, ang gawa at layunin. At iba ang aking espiritu na sumama sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama. Hindi na kita tinugon, mahal na kapatid ko, dun sa text mo na nabasa mo na yung sa website. Narinig mo na ang pinahayag sa iyo na hindi ka pa nakikita, na nakakapakinig at na nakakausap, napapakinig ang sasabihin niya. Kunjing at di mo pa nasasabi yung gusto mong sabihin, tinugon ka na. Magalak ka, purihin mong Ama. Pinatunayan lamang sa iyo si Apo Kunching mo'y walang alam. Subalit ang Espiritu na sumasa kanya, kapag ikaw ay nagtiwala, matatanggap mo ganap lahat ang iyong hinihiling. Buhay po ba ang Diyos?
Kung minsan po, nakakatuwa ang buhay, ano? Salamat, salamat, salamat po sa aking mga alagad. Salamat po, Nanay. Salamat sa inyong pagsuporta kahapon. Sabi ko na sa inyo, kung wala kayo gano'n ang wala kayo. Di po ba? Salamat at nandyan kayo. May pumalakpak sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, kapatid na Gloria, sa katauhan mo, sa kaparaanan. Kaya nagkaroon ng daan at puwang ang Panginoon sa dakong ito para kay kapatid na Liway at kapatid na Boy. Wala po ako magagawa. Pag nasa pagkatawa ko, tatawag akong Madam, Sir. Pero pag nasa Espiritu po ako, kapatid po talaga ang tawag ko. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, sabi ko nga po kay buti ng Ama, talaga pong napakadakila niya. Kahit saan kadalhin, angkop yung kanyang ituturan. Dahil hindi ka maaring magmagaling doon pagdakay mangangaral ka. Sino ka? Hindi po ba? Kaya angkop sa sitwasyon ang binibigay niyang pahayag. Sapagkat kung ano yung nakikita ng Espiritu, yun ang sasabihin niya. Tama po ba? Katulad po ninyo, ang nakikita po ng Espiritu sa inyo, yung mga may diabetes dyan ay gano'n, may cholesterol ay gano'n. Kaya po sinasabi to, buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, buhay ba ang Diyos? Kaya lamang po talaga po yatang hindi natin matutupad, mapapatupad. Kasi po kung talagang tayo sumasamba sa Panginoon, mayroon po tayong paggalang sa mga suot. Opo, lalo na po pag humaharap kayo sa banal na Espiritu, halimbawa sa pari man po, pag binibindisyon lang ang ganyan, strapless ka o din kaya ay ano bang tawag doon? Spaghetti. Kaya ako po kasi nag-spaghetti rin. Kaya lang po nakatago ako pag naka-spaghetti ako kasi nakakahiya sa Diyos, di po ba? Pero kaya lang po ginagawa yung pag maliligo na ako. Pero pag dati po talagang nag-spaghetti ako kahit na wala akong K. Dahil pag mainit, di po ba, wala kang ka-KK, sabi ng tao, ay Diyos ko, ang kapal ng mukha, wala naman siyang K, naisuot niya yun. Sa tao lang po yun. Bakit nga po ba kung gusto ng kapwa mo ng pakialam mo? Hindi po ba? Ang tao mapakialamero lang. Pero ngayon po nakikialam ako. Pakialamero ko ngayon. Dahil ilang pong beses na pong i-announce ito, hindi po natutupad. Lalo na po doon sa adoration, papasok. Diyos ko. Para po yata gusto nang magbubo. Sa totoo lamang po Panginoon ko, Diyos ko, aharap ka sa Diyos ang suot mo. Kaya nga po, noong unang panahon na si Adan pa lang at si Eva, walang saplot. Kaya lang wala silang kaalaman na wala silang saplot. Nung nagkaroon na po ng Judas, sino po Judas? Si Ahas. Ano po? Nung nagkaroon na po ng karunungan si Eva, pinaalis sa kanyang paraiso. Tama po ba? At sila naman ay namalaya nilang nakahubad pala. Kaya sila ay nagtapis, nagsusyod po ng dahon-dahon. Ano po? Ngayon, wala pa bang kamalayan? Siyempre po, may malay ka na, di po ba? Huwag naman po kayo magagalit sa akin, kasi totoo lang po ako. Ano po? Kasi po yung chismis ko totoo. At kapag nakipag-chismisan ako, yung totoo. Ayaw po ng kwentong kotsero. Tama po ba? Dahil kapag inilagay mo sa tama ang batas ng pagsamba mo, yung iba nga po ay talagang mahabang damit. Yung bagang style manang. Sabi naman po ng Panginoon, hindi na kailangan yun. Dahil dito po siya bumabasa, hindi daw po sa gawa, kundi sa puso. Nasa Biblia po yan. Ang kanyang kinalulugod ay ang puso na malinis, hindi dun sa gawa lamang. Kasi po, kung gusto mong gumawa ng kabutihan, magagawa mo na kung wala naman dito, pwede pala po yun. Yun nga po, halimbawa, nagmamagaling ka, magbibigay ka ng ganito doon para masumikat ka ba? Kaya yun po, gawa po yun, di po ba? Pero yung
gumawa ka ng totoo na wala dito sa puso, ay napakahirap po. Talagang pakunwaryo. Subalit kapag yung ginawa mo dito, yun ang sinasabi ng Ama, kalugod-lugod. Tama po ba? Katulad po niyang pag-aalay ng sakripisyo. Marami pong nagsasabi, bakit nga po ba maniniwala dito? Bakit nga po ba pagtitiwalaan ng gawain ito ay tapos